Hello po, magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa channel na to. Ito po yung Mr. Latigo TV. Okay, so nandito po tayo ngayon sa harap ng Davao City Hall, kung saan tahimik ngayon ang syudad. Alaman naman natin na may ipinadala si BBM na 5 batalyon ng sundalo. Yan po ang hindi natin alam. Okay, so kung makikita nyo rito, ang mga tao kasi rito, tingnan nyo, namamasyal pa ngayon. Ayan, tahimik po ang Davao City. Ayan po, okay? So, hindi natin alam ang kaganapan mula ngayon at sa susunod na araw. Alam naman natin na hindi titigilan nitong bangag si Tatay Digong. Alright? So, kailangan po namin manindigan dito po sa Davao, ano po mangyari? Kasi po napabalita na aaristuhin nila si Tatay Digong dahil po sa mga yun pong pinag-uusapan na ICC. Okay, alam nating dito po sa Davao, pinatalsiko, inilipat, itinapon ang 4 na po na pulis at saka 5 station commander ng pulis sa kadahilan ng para wala sigurong magprotekta kay Tatay Digong. Okay? So, sa ngayon po, Sunday, tahimik ang plaza dito mismo sa harap ng Davao City Hall at mga tao rito ay namamasyal pero hindi nila alam ano ang magiging kaganapan sa susunod na araw. Magkakaroon baka dito maumpisa ang people power dahil alam ko hindi ho papayag ang mga taga Davao na basta-basta na aristuhin si Tatay Digong. Kagaya po ng mga naitanong natin, magkakamatayan nungka na ipapaaristo ang ating mahal na dating Presidente Tatay Duterte. Okay? So, meron lang ho tayong tatanungin dito. Si Tatay po na isang ano po nga tabaw ni Tatay. Isa po siyang kudaker. Taga picture po kung sino po napunta rito sa plaza. May tanong lang po ako sa kanya kung may alam po siya ngayon sa kaganapan dito sa Pilipinas. Kagaya po nitong may ipinadalang batalyon si Marcos para po manggulo dito sa Davao. Okay? Tay, okay lang po tay, matanong kita tay. Okay. Ito ay recorded naman po tay sa channel natin na Mr. Latigo TV. Tay, may napabalita po kasing ang 4 na po na pulis ay tinanggal sa Davao at 5 station commander sa kadahilan ng baka daw sila ang mag-protect kay Tatay Digong sa oras na ipalabas na daw yung ICC na arrest kay Tatay Digong. So tay, nakita ko naman sa iyo na kayo po ay may edad na, siguro po sa larangan po ng politika, may alam naman din po kayo kay Tatay Digong. So, ang tanong ko lang dito tay, ano po yung masasabi nyo nitong plano ni Marcos na nagpadala ng 5 batalyon na sundalo sa kadahilanan daw ito daw ang mag-aaristo kay Tatay Digong sa kaso niya sa ICC. Kayo tay, ano pong masasabi nyo tay? Hindi pwede basta-basta ma-aristo si Digong. Tungkulin niya nga maganda ang paraan dito sa Yes po tay, yes po. Siya pa ang namahala lahat, naging presidente siya. Hindi siya basta-basta. Hindi kami papayag na aristuhin. Wala man siyang ginawa na kasalanan. Tama, oo. So kumbaga, ako 97 years old ako. ay, 97 years old na po si Tate, nakita nyo 97 years old ako. Alright. Kung hinawakan ko, photographer. Okay. Hindi kami basta-basta papayag kay siya. Maganda, Tama. magandang ginagawa niya dito. Siya Tama. mamahala dito sa Davao. Okay. Alright. So mga kaibigan, ramdam po natin ang sinabi ni Tatay na talagang tagos sa puso niya ang pagmamahal kay Tatay Digong. So sa madaling salita, hindi ho papayag ang mga taga Davao na basta-basta na lang po aristuhin ng aming mahal na Tatay Digong. Okay, si Tatay po nakausap ko ay 97 years old. So sa larangan po ng politika, mas marami po siyang alam kaysa po sa akin. Okay? So natanong ko po sa kanya
papayag po ba siya na basta-basta na lang arestuhan si Tatay Digong? Abay, hindi po siya papayag. Dahil po si Tatay Digong ang nag-iisang presidente lang na seryoso, na may pagmamahal, na talagang ipinakita niya ano ang dapat sa mga Pilipino. Eh yun namang problema po sa mga droga. Ayun, okay? Na alam nyo ba tayo na nagsalita si Speaker of the House na may karapatan din daw po ang mga drug lord. Abay, putang ina. Wala. Hindi po pwede yan. Anong karapatan ng drug lord? Okay? Katarantaduhan po, di ba? Bakit magkaroon tayo ng karapatan ng drug lord? Drug lord na nga yan eh. Yan ang nagdala ng droga rito. O, tingnan mo yung mga bata na yan. Ayan, ang sasaya. Okay? Paano yan ang kinabukasan ng mga bata kung hindi natin susugpuin ng droga sa bansa? Tapos, ang statement pa po tayo ni Speaker of the House at tinawag ni VP Sara na Tambaluslos, may karapatan daw ang mga drug lord. Di pa po katarantaduhan? Walang karapatan yon, utang na loob, okay? Dapat ang mga drug lord, dinapatay na yan. Ayan, tama po si tatay. Pero kayo papatay ko kung ako, iipunin ko sila tayo, buhusan ko ng gasolina. Isang sindi lang yan. Tapos i-live sa TV. Kasi ang bansang ito, kailangan talaga natin may death penalty. Hindi pwede walang death penalty. Tama di ba tayo? Kasi kung wala tayo, napaka-striktong batas, kawawa po yung mga batang masasaya na yan namamasyal. Pagdating na panahon, kung hindi talaga masugpo ang droga. Tama po ba tayo? Oo. Okay, so tay, ano pong pangalan natin? Pelomino Gamboa. Okay, siya po si Tatay Pelomino Gamboa, 97 years old. 96. Okay, yung tatay ko po, pumano, 96 years old. I see. So, magmano po ako. Ayan po. Okay, Tay Pelomino, marami pong salamat. So, sa ngayon lang ho, ito lang po yung okay na maibigay natin na kaganapan sa Davao. Tahimik lang po ang mga tao rito ngayon namamasyal. Dito po mismo sa harap ng City Hall. Ayan po. Okay? Anong So, dahilan? tahimik lang po ang mga tao. Okay, sa susunod natin na ipapakita na video, ito na po yung ano kayo mangyayari mula sa araw na ito, itong pinadala na 5 batalyon ng mga sundalo. Okay, abangan natin sa susunod. Okay, thank you so much sa inyong panonood. Sana'y nasa magandang kalagayan pong buong pamilya natin. Ipagdasal po natin ang ating pinakamamahal na Tatay Digong Duterte. Thank you po.